In the southernmost part of the country, a change is slowly taking place to achieve healthier communities. With the vision tagged as Himsog nga Malita, the local government, health workers, and communities have worked more closely than ever to put health as their top priority. Attention has been given to Malita particularly in terms of addressing the Millennium Development Goals of reducing maternal and infant mortality. Gitagaag focus no ang lungsod namo kay dako ang instances of maternal death. It is one of the breakthrough municipalities in the breakthrough province. Breakthrough means it has the lowest probability of reaching the MDG targets, no? Health-wise, na may sentro gid sa Malita, duha ang amo ang municipal health officer. We have 30 barangays pero 27 I think ang midwife lang. So na ubang midwife nga tagduwa ka barangays ang hawak. So dili gyud ideal para sa operation sa ilang trabaho. There is a need for a more strategic, comprehensive approach on health in Malita, considering that 60% of the barangays are located in the geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA. This approach calls for strengthening local government mechanisms, structure and systems, and demonstrating the processes and tools to enhance and improve health governance among LGUs. With the support of the World Health Organization's sub-national initiative, Malita has indeed achieved a significant milestone, particularly in strengthening governance mechanisms as the key in improving the health condition and system of the municipality. Sa pagsugod pa lang, pag-conceptualize pa, actually, murag wala ni maapil unta ang mga kapitan, no? Kay murag dito lang mga stakeholders. Ako ini sugyot na kinahanglan atog yung i-appeal ang mga opisyal. In fact, sila gyud, no? Tagaan na itong first class accommodation. Kaya sila man atong frontliners. And karon sa atong himo nga mga pagbansay, paghatag og mga seminar sa atong mga labi na sa atong mga health workers, nagkaroon og awareness ang among mga barangays, no? Pagpasok sa SNI, medyo na-strengthen gyud ang governance sa dili lang diri sa municipal concern kundi at the barangay level na. So ang mga kuan to legislators or atong mga barangay officials concern na gid siya sa health, maghatagan ng priority sa ilahang development sa ilang community in the barangay. Sa summit, buradyog na abrihan ang panghuna-huna sa mo ang barangay officials tungod kay naanagyoy suporta nga gihimo nila. Critical in achieving the goal of improved health governance, a Municipal Health Action Team or MHAT was forged and replicated by the barangay officials in their communities. One of the first work that we made is the creation of the MHAT. No, we already have the local health board, but we wanted a more dynamic team composed of local government and other stakeholders. Nag-create ko sa akong barangay og task force para makasiguro kung sa kada sityo-sityo nako naagyoy motutok kung unsa tong pre atong mga buntis nga wala nakaadto dito sa mo ang health station. So namin nag-create mig task force para sila na mismo ang magsurusuroy dito sa kada sityo. Sa una, katong namin mga activities, kami maglihok-lihok, ana. Pero karon makita na to involvement sa other head of office, para sa agriculture, kay more or less related man good kung unsa problema like sa food, matug malnutrition. So ang agriculture makatabang, makatudo sa ila kung unsay dapat buhaton, ang DSWD pod. So interrelated me, so at least karon pagmugna sa Municipal Health Action Team, ana nami kanang murag common vision and goal nga dapat magtinabangay mi for the good of everybody. Unsaon nato pagkabuot ang himsog nga Malita kung walay pagtambaya yung ay kinahanglan dito pa lang sa barangay level naanagyud siya hugpong panaghiusa para makabuot o ma-improve nga gikan sa barangay hantod sa munisipyo, hantod na sa province, hantod na usakan na pataas. The stewardship of the local government, coupled with the technical assistance of the project, particularly in evidence-based planning, has led to an improvement in health status of Malita. Kita na to ang baseline data
sa kada barangay. With that, no, we can provide interventions and other support programs para ma-address nila tong ilang mga gaps and needs. Naman may gihimo karon nga mga indicators na pud may mga scaling nga gihimo ron. So far, wapo kayo ang result kay gikan sa amo ang mga bata nga malnourished nag-increase, dili na increase ang mga malnourished, kundi na-increase ang level nga tagaan na sila og proper nourishments kay tungod sa tabang sa lungsod, tabang pod sa partnership sa barangay o sa nasyonal. Kunya ang ato ang mga kanang mga tabang nato sa ato ang mga pregnant women, nag-lessen ang mortality rate sa mga nangamatay nga mga nakay. Ang barangay captain, nakita niya kung unsa gyud ang tutukan nga problema ang kahimtang siyang barangay. At the same time, ang mga health personnels po, dili na gani mimalisdan mo approach sa ilaha kay nakabalo na gyud sila kung unsa ang sitwasyon sa ilang barangay. Barangays have also adopted the ordinance on the prohibition of helots or traditional birth attendants as a concrete result of improved health governance at the community level. Moreover, health awareness was increased because of the strong presence of the community health teams assisting in health education. Gani ang katong isa nga gikuan dito sa MDG number 4 nga bawal na jud mag-anak sa balay, kailangan dito na jud sa health facility. Gi-adapt po jud na namo kay naghimo man og municipal ordinance diri si mayor diha sa SB, gi-adapt pod sa barangay. Nami karon ordinansa sa barangay na newly created na ordinances. Gihimo na mo ang ordinansa namo 3 days before sa ilang maternity period kanang mga anak na sila, dapat munaog ng mga taga-bukid, especially ang taga-Malagsog, mo standby na sa among barangay. Then karon gina-construct pa namo ang Paanakan Center. Ako gid kay siya ikatabang sa kanang mga tao nga among dala. Parehaan na nakabalo sila kung kana daing naisakit, asa pa-check up nya na sila yung mga PhilHealth na libre na sila. Murag madasig pud sila kana anay tao nga mo tabang sa ilaha ba. Ang among ginabuhat pinaagi sa Action Health Family sa mga CHT, dali ra nako kay sila ma-gather kung naa may kinahanglan, for example sa FIC namo sa mga pagpahibalo mahitungod nga dili na pwede mga laksabalay. So karon nga tuiga almost wala na yung mga laksabalay dito na sa among health center. Din ang among FIC siguro mga tung miagi nga tuig 62% lang ni karon. Medyo nitaas gyud siya. By December makaabot mig 90%. So dako kay siya ikatabang. Nagpasalamat pud ko sa WHO ug sa Barangay Council, sa mo ang MHO, municipal LGU namo nga nagatabang gyud sila sa amo. So ang among accomplishment yun medyo taas din siya kay kumpara tong last year. Nag-ato kog health center para magpapinatal sa akong pagbuntis kay babawaan ako sa result. About sa breastfeeds, wala ko'y masati kay ginabuntot buntis kami, ginatudluan namin sa mga nurse nga midwife na kailangan pagkawas sa baby, nga kailangan itasuso sa inahan. With the support of DOH and the WHO SNI, the LGU leaders and stakeholders of Malita have committed to execute priority actions on health with renewed optimism. They have achieved a certain degree of collective resolve and confidence to implement integrated strategies for MDG objectives, which is turning reds to greens. Sa akong masilingan, murag dako jud kayo sila og kanang pasalamat nga niabot kana nga programa kay murag dali ra gay sila makaadto sa ospital, kanang murag dali ra sila muduol sila sa kuha sa ilang problema. Kailangan pa gyud sila og kanang dugang pa nga pagpasabot sa ilaha nga para makakuan jud sila nga mas importante jud ang kimsog ang pamilya. Ang importante gyud nga naay mo lead gyud gani, mo believe sa programa. Tapos sila gyud mo lead kay sila may tao gyud nga naa sa barangay level aron ma-carry gyud ang ordinance ang programa sa gobyerno ma-deliver gyud sa mga tao. Ang mga kapitan nadungagan ang ilang kahibalo. So sa kung unsa ang ilahang buhaton sa ilahang kabarangayan o karon nahibalan po na mga napod ay may matuktok dili lang ang among munisipyo, napod ay laing mga organisasyon na pwede na mo tuktokon in kaso magka-problema may sa among barangay. So dako yung kay kausaban ma'am. Nagpasalamat ko sa Department of Health nga itagaan jud focus labi na ang WHO. So karon medyo
makita na to ang suporta sa mga barangays, di ba? Nindot kayo. Of course, ang support pag sa LGU Malita. Ug makita nimo ang among mga health workers. Kuha na kayo, busy na kayo sige monitor sa programa. And that's one way na ma-sustain yun na itong program. Sa ginawa natin sa Malita, I think this is just parang eye-opener to everyone na meron talagang pag-asa yung isang municipality na may potential at saka may support at saka willing to improve the health status. Dahil sa kolaborasyon na to ng ating mga local governments, may increase at saka mga development partners, may increase yung awareness na we have the change vision already, which is walang nanay at sanggol na mamamatay dahil sa panganganak. Gusto ko lang sana ma-sustain ito. Dapat yung enthusiasm din ng local government unit ng Malita will still be stronger as ever. Kasi pag wala na yung WHO dito, dapat sila na magiging self-sustainable na. At yung DOH naman will still continue to support them as far as technical assistance is concerned, small logistics, and yung moral support na we still need some more efforts para to face challenges na hinaharap natin sa Malita. Family tree o sa inyong pamilya. Diri unta sa kuan kaning diri sa ugat kung naunta mo'y kanang ipon na hagong mama, papa nyo na makita. So, kani nga family tree, dili man na para sa mo, kundi para sa inyo. Ha? No, kani makita nga ay nagkabaguhan sa susunod. Kung na po tayo mga issues, ato na po isulat na pagdili karon kay. With this milestone, the local government, health workers and partners, and the people of Malita know there is much yet to be done to bring about healthier families and healthier communities. But they have already made a giant step, and their little victories could inspire in creating ripples of change in other provinces, regions, and even throughout the entire country.